gantimpala ninyong tanan. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingin si Jesus sa mga alagad at kaniyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapapalad kayong tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapupuotan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magala kayo at lumukso sa tawa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawaan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo, kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ganawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadeboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Maraming beses pong inulit sa ating ebanghelyo ang salitang mapalad. Una, dapat klarado po sa atin na magkaiba ang kapalaran sa pagpapala. Sa wikang Ingles, luck ang tinutukoy ng salitang kapalaran. Samantalang blessing naman ang tinutukoy sa salitang pagpapala. Kaya nga ang taong pinagpala ay sinasabi nating blessed or blessed. Minsan, tinitingnan natin ang ating mga buhay na tila baga isang kapalaran na itinaya natin ang ating mga sarili sa iba't ibang paniniwala at kasabihan. Ang iba naman sa atin, gumagamit at naniniwala sa mga tinatawag na pampaswerte para mabago ang kanilang kapalaran. Kapag may hindi magandang nangyari, madalas nating sinasabi sa ating mga sarili, ganyan talaga, kapalaran mo yan, kapalaran natin yan. Ngunit kung tayo ay may pananampalataya, hindi natin tinitingnan ang mga buhay natin bilang kapalaran
ngunit ito ay isang pagpapala. Uulitin ko po, sa isang taong may pananampalataya, hindi niya tinitignan ang kaniyang buhay bilang isang kapalaran, ngunit isang pagpapala. Mga kapatid kay Kristo at mga kadeboto, tampok sa ating ebanghelyo sa araw na ito, ang pangaral ni Jesus, narinig nating maliwanag na binanggit ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno, ang pagpapala o mas kilala sa tinatawag na mga Beatitudes. Malinaw na ipinahayag ni Kristo kung sino ang tunay na mapapalad. Binanggit niya na ang mga papalad ay hindi yung mayayaman sa lipunan, hindi yung maraming nalikom na material na bagay sa lupa, hindi ang mga maimpluwensya sa lipunan at ang mga makapangyarihan, kundi bagkos ang mga itinuring niyang mapalad ay mga sawimpalad o mga naghihikaw sa buhay, subalit ibinibigay nila ang kanilang buong pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Kaya dapat klarado din na hindi masama ang pagkakaroon ng kaunting karangalan, kapangyarihan at kayamanan, sapagkat ito rin ay mga biyaya at pagpapala na galing sa Diyos. Kung marami tayo nito, gamitin natin ang mga ito sa tamang pamamaraan. Huwag nating gamitin ito upang pagsamantalahan ang kahinaan ng ibang tao. Mga kapatid kay Kristo at mga kadeboto, huwag nating tignan ang ating mga buhay bilang isang kapalaran, kundi isang tunay na pagpapala. At ang pinakadakilang pagpapala na dapat mayroon at pinangahawakan tayo ay ang bagong buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos Ama sa pamamagitan ng kaniyang bugtong na anak, ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Kaya ang pagtawag ng Panginoon sa atin para makibahagi at makipagtulungan tayo sa misyon ng Diyos ay ang pagkakaroon ng isang banal na pamumuhay na maghahatid sa atin ng ibayong pagpapala. Sa kabila po ng ating mga kahinaan at mga pagkukulang, hindi tayo mauubusan sa mga biyayang makalangit mula sa Diyos kung ang ating pag-asa, kung ang ating pananampalataya ay tanging sa Diyos natin ibibigay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadeboto, sa pagpapatuloy po natin ng ating banal na Eucharistia, naway tunay tayong makapamuhay bilang mapapalad na nilalang ng Diyos, na ang lahat ng ating mga nakamit na pagpapala at mga pagpapalang makakamit pa lamang ay maging inspirasyon natin upang patuloy tayong mamuhay ng tapat at ng may kababaang loob upang sundin ang kanyang kalooban at gayon naman tayo rin maging instrumento ng kanyang pagpapala para sa ating kapwa. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na Poong Jesus Nazareno.